bahagi ng misyon at serbisyo ng Oblates of Mary Immaculate. Nagdiriwang ng ika-75 taong paglilingkod sa buong sambayanang Pilipino. Pag-alala, pagsasabuhay, at pag-asa. June 21, 1948, nang dumating ang unang grupo ng mga Marist Brothers na sina Brothers Morris James, Damian Teston, Herbert Daniel at Peter Leonard. Sila ang pumalit sa mga OMI priests sa pamamahala ng noon ay Notre Dame of Cotabato Boys Department, habang ang mga RVM Sisters naman ang namahala sa Notre Dame of Cotabato for Girls. Noong 1948 din nang binuksan ang Notre Dame of Calamansig sa ilalim ng pamumuno ni Father Aloysius Cartier. Celebrating Jubilee, OMI Jubilee, remembering we're leaving and hoping, embracing, creating a new way. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kapaligiran, at iba pang mga kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Nag-uugnay sa bawat sektor ng lipunan at tulay ng kapayapaan. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Hatid sa inyo ng Cotabato Multimedia Network o Kumunet. Samahan ng iba't ibang civil society organizations sa Mindanao. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Magandang gabi. Sa mga tagapakinig ng DXMS Radio Bida at ng ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Araw po ngayon ng Huwebes, August 28, 2014. Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Mga kaibigan, ganito at sa aming mga tagapakinig, ugalin po natin sumuporta sa usapang pangkapayapaan. Ayan. Tama ka dyan, kasama ang Derek. At dahil sa pamamagitan itong pagsuporta natin sa usaping pangkapayapaan, ay makakatulong tayo sa pagunlad ng peace process sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. At kaya naman po sa aming mga giliw na tagapakinig, mga kaibigan at ka-network, samahan niyo po kami tuwing Huwebes po at gabi sa ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Mapayang magabi, Fiyoko Lumunon. Ako po si May Pagko. At ako naman po si Derek Sanico. Kami po ang makakasama ninyo sa isang oras na talakayang hatid ng inyong Cotabato Multimedia Network o Communet. Noong nakaraang Huwebes po ay atin pong tinalakay ang mga naging updates matapos may sumiti ng Bangsamoro Transition Commission o BTC sa opisina ni Pangulong Aquino ang isang Bangsamoro Basic Law o yung BBL na sumikapan ayusin ng mga panels ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ito ay matapos po yung kanilang 10-day workshop na ginawa po sa Davao City. At atin naman din pong mapapakinggan ang tinig ng ating mga kasamahan mula po sa hanay ng local civil society kung saan ibinahagi po sa atin ni Ginoong Samsudin Amelia, chairperson po ng Sulong Bangsamoro Movement, ang kanilang mga ginagawang activities sa civil society organizations kasamang direct. Last airing yan. At upang ipakita yung suporta sa usaping pangkapayapaan.
Yes, Bino. At sa gabing ito, atin namang tatalakayin o alamin kung ano ba ang posisyon o stand ng ating mga kaibigan mula sa hanay ng Academ patungkol sa Bangsamoro Bisiklo. Alamin natin kung ano-ano rin ba ang kanilang mga ginagawang activities upang maipakita ang kanilang suporta sa peace process. At alamin din natin ang kanilang panawagan sa dalawang panels kaugnay sa usaping pangkapayapaan. Siguro bukod dyan, no, kasamang May, atin pag-uusapan ang kasalukuyang ginagawang mine exploration ng isang mining company sa Mount Kalkal sa portion ng UP, Maguindanao. Ayan, at tama ka dyan, kasamang Derek, at kaugnay din doon sa sinabi mong mining exploration na yan sa UP, atin pong makakapanaya mamaya po ng live si Timwaya Johnny Mukudef. Isa po siyang Timway spiritual leader doon na sa OP Maguindanao at kanya pong ibabahagi sa atin ang mga naging kaganapan po doon ukol dito sa mining exploration na nangyari at kung ano-ano yung iba pang issues na kaugnay po dito. Ayan, upang maipaabot po sa ang inyong mga concerns o katanungan, opinion o saloobin, pati ang inyong mga suggestion, maaari po kayong mag-text sa sumusunod na Comunet mobile numbers para po sa Smart 0998-169-0597. Ulitin ko po 0998-169-0597 at para naman po sa mga Globe 0915-454-8554. Ulitin ko po sa Globe 0915-454-8554. Salamat. Ang oras po natin sa Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, ay ganap ng alas 7:36 ng gabi. Susunod na po ang Bangsamoro News Update. Bangsamoro News Update. Kaya't ang pakikiisa ng mga na hindi mararanasan ng mga lumad ang pinagdaanan ng mga muro noon na pang-aapi mula sa nakararami o majority. Naranasan kasi ng mga muro kung paano magiging minority, kung kaya't alam nila ang kalagayan at mga hamon sa pagharap sa pag-aapi. Sinami din ni Chair Murad na walang mabuti na idudulot ang pang-aapi sa minority at ito ay maari pang magiging sanhi ng pag-aalsa laban sa Bangsamoro people. Iginigiit din ni Murad na isinasaad sa Bangsamoro Bisiklo ang ilang provision na nagpoprotekta sa karapatan ng mga indigenous peoples. No, kabilang dito ang pagtatayo ng isang office o ministry na para lamang sa mga indigenous peoples upang masigurong napagtuunan ng atensyon ang kanilang mga issues. Bukas naman si Murad at hindi kayat ang mga kapatid na lumad na kung mayroon silang mga complaint laban sa MILF ay welcome silang bumisita sa opisina nito upang magsasagawa ng dialogo. Ito rin ay upang may parating sa mga lumad ang kanilang mga isyu sa nasasangkutan ng MILF. Matatandaan, gumawa din ng lihim si Murad nitong buwan lamang para sa mandatory representative ng UP Maguindanao kung saan kanyang iginigit ang commitment ng MILF na protektahan, ipreserba at i-guarantee ang mga karapatan ng indigenous people sa Bangsamoro, partikular na sa usaping ancestral domain. Ito ay bilang simbolo ng tunay na intensyon ng MILF na ma-promote ang inclusiveness, kapayapaan at katarungan sa rehiyon. Ayan. At live naman po ating pakikinggan si kasamang to sa kanyang News Quick Impact Project Sites Validation ng BTC JICA matagumpay na ginanap sa Cotabato City. Sir Tu? Ang presentasyon ng output ng Quick Impact Project Validation Sites sa buong rehiyon ng Mindanao kaninang hapon na ginanap dito sa lungsod ng Cotabato, particularmente dito sa May Pagana Restaurant. Sa 20 sites validations na ginawa ng Bangsamoro Transition Commission kasama ang Japan International Cooperation Agency
at ang Bangsamoro Development Agency katuwang sa security ang MILF CCCH ay isang barangay ng Zamboanga City ang sana ay magbibigyan ng proyekto bagamat ayon umano sa Zamboanga City LGU hindi na nila kailangan pang ang naturang proyekto sa kanilang lugar sapagkat meron namang umanong development plan ang lungsod. Meron ding iba pang mga area sa Western Mindanao ang hindi pumasa sa ginawang validations. Ito ay ang isa sa mga municipality or barangay ng Basilan. Ito ay hindi nakapasa base sa criteria ng lugar na dapat na mabigyan. Ito ay ang accessibility, so ibig sabihin ay madaling mai-transport ang mga kagamitan. Poverty incident, ganun din ang conflict effectiveness at ang seguridad. Bagamat ang mga hindi nakapasa sa criteria ng mga barangay o municipality sa Western Mindanao, particularmente sa Basilan, ayon naman sa organizer ng Quick Impact Project team na si Project Coordinator at Sharing Public Service Delivery ng CCDPB o Comprehensive Capacity Development Project, Nomayri Mustafa, ay magmi-meeting muna ang QIP Task Force upang ang sa ganon ay mabigyan ang Western Mindanao sa may Basilan ayon dito sa isinumiting 86 sites ng Bangsamoro Development Agency. Ibig sabihin ay dito pipili ang QIP Task Force. Ang QIP ay inisyal lamang na maibibigay sa mga community ng Mindanao ng BTC JICA. Ito ay ang resulta ng pag-uusap ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front matapos na mapirmahan ang Comprehensive Agreement ng Bangsamoro noong March 28, 2014 sa Malacanang Palace. Sa kabuuan, kasamang may ay nagpasalamat ang lokal na pamahalaan, gayon din ang mga komunidad sa mga napiling magbigyan ng nasabing proyekto at inaasahang matatapos ang konstruksyon ng ibibigay na proyekto, kabilang dito ang solar dryer, multi-purpose hall at school building ngayong o sa darating na March 2015. Yan ang ating nakalap na mga report dito sa lungsod ng Cotabato. Ako si Tuwalid Alfonso, nagulat para sa Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Maraming salamat po sa Mangto. Bangsamoro. Ayan, at meron naman po tayo ditong reports kasama ang direct ng mga affected municipalities dito sa Mindanao ng pagbaha. Oo nga no, ito ay galing ito sa ang source natin dito sa MDRMO no. Affected municipalities of Maguindanao. Situation no, low pressure area. Itong LPA pala malaking dahilan no na magiging bahain itong area na ibang area ng Maguindanao no. So ang LPA ito ay nagka-cause ng heavy rains no, magabing tag-ulan no. Patuloy na ulan. Dito sa especially dito sa probinsya ng Maguindanao no. Noong August 27 alas 12 ng tanghali no, ang MDRMO o sa Buldon, Ampatuan, Sultan sa Mastura, Maguindanao na i-report na grabe ang baha no. Hanggang sa ngayon siguro makikita natin kung dadaan tayo diyan sa may area ng nandiyan pa rin yung tubig no. Okay, sige. Siguro mas maganda nito kasamang May no, basahin natin para mas maintindihan at mapaabot na rin natin sa mga mamamayan ng Maguindanao, lalong-lalo na yung mga affected areas na ito.
As of August 26, kasamang Derek, alas 8 ng umaga, inireport ito ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Buldon, Maguindanao. Yun nga yung pagbaha na nagsimula noong August 25, yung Monday. At around mga 10 p.m. nung gabing iyon, kasamang Derek ay nagsilikas ang mahigit 50 families na nagmula sa sitio Malakinyag, Barangay Edcor, Buldon, Maguindanao dahil nga doon sa matinding pagbaha. At pero yung August 26 naman, which is yung Tuesday, yung mga 9 o'clock ng umaga, bumaba naman yung level ng tubig baha. Kaya yung mga affected na mga pamilya bumalik sa kanilang mga tirahan matapos itong bumaba itong tubig baha. Bahagya namang nagkaroon ng damage itong tulay ng Lower Dinanggalan, Buldon, Maguindanao. At dahil dyan ay ipinagbawal yung mga 4-wheels truck na dumaan doon sa tulay. Nagtamo din ng pinsala ang mais at mga ibang pananim na palay dahil din sa pagbaha. At kahapon naman yung August 27, mga alas 3 ng hapon, base naman sa report na naitala, ay umabot sa 8.3 na hektarya ng agricultural crops ang na-damage. Ito yung corn, coconut and rice. At umabot naman sa 18 na alagang kambing yung mga namatay dahil dun sa pagbaha. Sa bayan naman na kasamang direct ng Sultan Kudarat, mga alas 8 no August 26, inireport din na nagkaroon ng pagbaha at dahil sa pagbaha na yon, 10 barangay yung affected at 3,850 yung mga families. Ang dami. At ayon dito sa report, umabot ng 6 feet hanggang 3 feet yung tubig baha. Nako. At dahil dyan, suspended din yung mga classes. Yung maalala ko nung Martes, nung duman ako dyan kasamang May, mahirapan nga tumawid yung mga sasakyan, lalo na yung mga galing ng North area, no? Nahirapan silang tumawid. Pero good news naman kasamang direct dahil kahapon, mga 12 noon, August 27, yung mga 10 barangay na yun apektado, bumaba naman konti yung tubig baha, kaya 4 na lang yung natirang barangay na lubog pa rin sa tubig baha. Anong mga barangay nga yun kasamang direct? 4 na barangay. Ito yung Bulalo, no? Makagiling, Gang, at saka yung Limbo. At dito naman sa Sultan Mastura, Maguindanao, nung Monday din, kasamang direct August 25, around mga 7 o'clock ng gabi, nakaranas din sila ng matinding pagbaha. At dahil dyan, ito yung ang cause ng matinding pagbaha ay dahil yung sa mga sunod-sunod na ulan, na malakas na pag-ulan at nag-overflow itong Simoy River, at dahil dyan apektado ang 80 na pamilya at 4 din na barangay ang apektado ng tubig baha. At ano nga po yung mga 4 na barangay na ito, sir? Ito yung Makabiso, no? Kung titingnan mo, galing ng Makabiso, Sulon, Tariken, at saka Namuken, no? Ito yung palaging apektado ng baha sa tingin kung, di ba, kung titingnan natin, basta pagdating na daw yung mga ganitong buwan, naasahan na daw yan nila. Bare months kasi usually malamig at tag-ulan talaga, At dito naman sa Dato Muntawal, Maguindanao, inireport din po na nagkaroon matinding baha at umabot naman sa 3,638 families yung apektado. At galing ito sa tawag nito 9 barangays. At yung level naman ng tubig 3 to 4 feet. Malalim rin, Malalim din, Pero ang maganda rin naman kahapon August 27, bumaba naman kahit paano yung level ng tubig, kaya 3 barangay na lang yung naiwan na lubog pa rin sa tubig baha. Ang mga barangay na to ay ang barangay Bulod, Talitay at saka Talapas. Yan. Saka nung August 26 pala kasamang May, apektado din pala yung lungsod ng Ampatuan, Maguindanao, I-report din na
may pagbaha din sa kanila, no? Hamakin mo 5 to 6 feet din yung lalim, no? Doon sa kanilang Malalim. Oo. Portion ng kanilang, may portion nga ng dike, kasi kung makita mo yung Ampatuan, kasi irrigated area yan, nakikita may mga dike yan sila, no? So itong dike nito may konting damage, no? 100 meters square concrete damage pala ito. So medyo malalaki din itong siguro na doon sa kanilang mga palayan, no? Pagdating ng panahon ng kailangan na nilang tubig. At dahil dyan 5 barangay din yung apektado, kasama mo ba sa Ampatuan? Ito yung Malatimon, Kalakal, Pininpalan, Matagabong, at saka yung Lower Kaularan. Umabot din sa 1,000 na individuals yung nagsilikas dahil sa sa pagbaha. 1,000, grabe na kung itutal mo ito lahat, no? 3,625 yung unang munisipyo lang eh. Ang dami na. So, kung titingnan natin ngayon, siguro yung trend natin ngayon kasamang May, kung makikita mo sa ngayong taon, puro natural calamities, no? Buti na lang at dito sa pest process natin ay masyadong umuusad, no? Umuusad naman kahit paano. At dito naman sa Mamasapano, kasamang Derek, yung mga 3 barangay din yung apektado at umabot sa 350 na pamilya yung nagsilikas dito sa Mamasapano. Tapos dito naman sa Tuka umabot sa 150 na pamilya. Total of 700 families. Kasamang May, kasali pa dito nung alas 9 ng umaga ng August 27, report din ng MDRRMO sa Mamasapano, no? Ang level ng tubig ay naapektuhan yung 14 na barangay, no, with 3,200 families, no? Hamakin mo yan, 3,200 families apektado ng baha, no? Nagkaroon ng suspension of classes, no? Diyan sa Linantangan Elementary School, Gintawan Elementary School at Pidsandawan Elementary School. At sa Pagalungan naman, no, kasamang Derek, yung flash flood nakaapekto sa 11 na barangay. Ito ata yung pinakamarami, 11 barangay. Tapos umabot sa 5,000 families yung apektado. Nako. And so far naman, kasamang Derek, mabuti naman at wala namang na-cancel na flights dahil sa low pressure area na dinananas ng ating bansa ngayon. Sa mga damage naman ng mga bahay, nagkaroon ng isang damage na bahay dito po sa Barangay Bunubo, Sultan Kudarat, Maguindanao. At yan po ay yung ni-report noong August 26, yung Tuesday, bago lang rin. At isa namang bahay ang damage din sa Barangay Bunubo at 2 naman sa Barangay Gana. At so far, yung mga cause ng damage all in all noong August 27 base sa report more or less 500,000. Ang laki. Di ba? Ito yung total damage, hindi pa kasali dito kasama yung mga apektadong pamilya. Kung titingnan mo siguro, malaki talaga ang pinsala sa atin yung dulot ng mga natural calamities, no? Pero so far naman na kasamang Robert, no, yung status ngayon yung mga ating mga daanan, pwede namang passable naman siya, pwede namang madaanan ng mga sasakyan. At yung mga bridge din pwede namang madaanan. Maliban doon sa mga ilang na damage, ito yung umabot sa at dahil dyan sa mga na-damage na bridge, pinagbawal muna yung pagdaan ng mga 4 wheels na truck. Yung natin kanina. So far naman, normal naman din yung daloy ng electricity sa lugar. At yung water supply, normal rin naman daw sa kasamang boat. Pero magpapasalamat pa rin tayo kasamang May dito sa sa ating MDRRMO dahil hanggang sa ngayon gumagawa sila ng mga assessment need analysis, binavalidate nila, saka yung relief goods distribution sa mga apektadong munisipyo sa Maguindanao. Agad-agad nga yung kanilang pag-respond dito sa nangyaring aksidente. At kasalukuyan pa rin na minomonitor nila kung iilan pa rin ba yung mga na-damage na mga ari-arian, At patuloy pa rin ang pagbibigay ng kanilang relief goods.
At kami rin po ang nagpapasalamat sa UN OCHA dahil po sila yung nagbigay sa atin ng report na ito kasamang Derek. Oo nga, salamat no. Salamat sa inyo po. Bangsamoro! Bangsamoro News Update. Yun, natin pong napakinggan ang mga naging kaganapan sa loob at labas ng Bangsamoro. No, magpapatuloy po ang ating programa makalipas ang ilang paalala. Alam mo ba pare, napapansin ko na unti-unti nang bumabalik yung kapayapaan dito sa ating lugar. Oo mare, simula nang napirmahan ang CAB sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Ha? CAB? Ano nga ba itong CAB pare? Ito ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan sa Malacanang noong nakaraang March 27. Napapaloob sa CAB na ito ang mga napagkasunduan mula sa Framework Agreement on the Bangsamoro or FAB at ang mga naging annexes nito tulad ng Transitional Arrangement and Modalities, Revenue Generation and Wealth Sharing, Power Sharing at Normalization. Naku pare, dapat nga natin ipagdiwang dahil napirmahan na nga ito. Dahil napakalaking kaginhawaan ito dito sa ating lugar at higit sa lahat, manunumbalik na ang kaunlaran ng ating lugar. Upang higit na maunawaan ang usapin ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ugaling dumalo sa mga pagtitipon na may kinalaman sa usaping ito. O di kaya ay manatiling makinig sa programang Bangsamoro Ngayon Tinig ng Kapayapaan sa DXMS Radyo Bida tuwing Huwebes 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. Ikaw ba ay Bangsamoro Professional? O kaya ay may kamag-anak ka na Bangsamoro Professionals? Magparehistro na para sa Human Resource Mapping for the Bangsamoro Professionals na ginagawa ng Bangsamoro Transition Commission. Hindi recruitment para makapagtrabaho ang programang ito. Layunin nito na malikom sa database ang mga Bangsamoro Professionals dito sa Pilipinas at maging sa labas ng bansa upang magkaroon ng malinaw na pag-aanalisa sa datos ng Bangsamoro Professionals. Mag-log on sa www.bangsamoroprofessionals.org upang makapag-fill up ng Bangsamoro Professionals Data Sheet. Sa walang access sa internet, may ipamimigay na data sheet ang BDA, BLMI, Unipad, MAPAD at CBCS. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa tanggapan ng Bangsamoro Transition Commission Human Resource Mapping Implementation Unit DTC Socio-Economic Program. Sa 3rd floor, Alnor Building, Sinsuat Avenue, Cotabato City. O tumawag sa 064-552-1436 o sa 0935-3014-757. Magmadali, September 30, 2014 lamang ang huling registration. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Transition Commission Socio-Economic Program. Mare, saan ka po pupunta at nagmamadali ka? Ako? Pupunta kasi ako sa Comelec, Mare. Magpaparegister ako. Alam mo na, kailangang maaga ako doon. Mahaba pa naman ang pila paminsan. Ganun ba? O sige, mag-iingat ka. Ikaw, Mare, hindi ka pa magpaparegister? Saka na, matagal pa naman ang deadline eh. Hay naku, Mare, kung ako sa'yo, mag-register ka na habang mas maaga. Para iwas na rin sa aberya at na hindi ganun kahaba ang pila. Alam mo bang napakahalaga magparegister ng maaga? Sige ka, pag lumampas ka sa deadline, hindi ka na makakapagboto. Iwasang maabala, magparehistro ng maaga. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Cotabato Multimedia Network o COMONET. Isa ka ba Bangsamoro Professional? Tao ka, adin mga pagalin ka Bangsamoro Professionals? Rumigister tano para sa Human Resource Mapping kano Bangsamoro Professionals abang luwa na Bangsamoro Transition Commission. Sunya pa karagyan, na di ka na ibagang gata, asal ka makanggalwak. Kahanda no Human Resource Mapping, amalimod siya sa database sa mga Bangsamoro Professionals sa Pilipinas, ando abroad, asal kameles o kadakal ando timbalangan no Bangsamoro Professionals. Bisita no sa www.bangsamoroprofessionals.org kando ka maka-fill up ka Bangsamoro Professionals data sheet. Kano dala mo ng internet min, na adon ibagay a data sheet no BDA, BLMI, Unipad, MAPAD, no CBCS. Siya kanupad pa na IDSANO. Idsabotano sa Bangsamoro Transition Commission Human Resource Mapping Implementation Unit ang GoBTC Socio-Economic Program. Siya sa 3rd floor Alnor Building, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Ataw katawag ka no sa 064-552-1436 0935-30-14757. Pamagayas ka no, September 30, 2014 buso muli a registration.
Sonia katigani papatsampay sa kanuno Bangsamoro Transition Commission Socio-Economic Program. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Ayan, nagbabalik po ang programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Dito pa rin po sa DXMS Radyo Bida. Ang oras po natin ngayon ay ganap na 8:00 ng gabi. Mga kaibigan at ating pong mga tagapakinig, sa ginawa pong kapanayam ng Kumunet sa ating mga iba't ibang mamayan sa Mindanao patungkol nga dito sa kanilang panawagan sa mabubuong Bangsamoro government at hinggil dito sa Bangsamoro Basic Law, ay atin po ngayong papakinggan ang ginawang interviews sa community ng ating mga ka-network. Masasabi mo na hanggang ngayon hindi pa nasumiti ang Bangsamoro Basic Law sa Kongreso? Ito ay sa aking kaalaman, sa opisina ng Presidente, ito ay pag-aralan muna nila bago i-forward ito sa Kongreso dahil marami pa siguro ang kulang dyan na para sapat na ipaabot sa Kongreso. Kaya medyo matagalan ngayon ang pag-process itong BBL dahil marami pa ang mga dapat na pag-usapan ng dalawang panig, itong GRP at saka itong MILF. So ito ang bilang kulang ng BBL ngayon. Ang masasabi ko dahil hindi pa na sumiti sa Kongreso ang BBL dahil patuloy pa pinag-aaralan ng Presidente ang mga article at provision nito. Ang aking masasabi na hanggang ngayon hindi pa na isumiti sa Kongreso ang BBL. Sa aking opinion, sinisiguro lang ng ating Pangulo na maayos ang lahat. Kami naman bilang tribo sa lugar na ito, gusto rin naming maging maayos ang lahat katulad ng hangarin ng ating Presidente. Dapat lang siguro na huwag magmadali para maayos ang lahat dahil kami rin sa tribo o katutubo umaasa na hindi maisantabi ang aming mga karapatan. Panawagan ko lang sa magkabilang panig na huwag masyadong magmadali na maipasa para masigurong masaya ang lahat ng tao sa resulta na ipapasa na basic law. Tiklo na hindi pa nasumiti ngayon sa Kongreso, nasa kamay pa ng ating Presidente, ay patuloy pa pinag-aaralan ng Presidente ang mga article at provision nito para makasisiguro-siguro na magiging maayos ang lahat. Ang rekomendasyon ko para mapabilis ang prosesong ito ay maging mahinahon ang pag-uusap ng magkabilang panig para sa maayos at matiwasay na pag-uusap. Sa tingin ko nakadepende yan sa kanila dahil sila naman ay may kapangyarihan para sa pag-uusap na yan ng magkabilang panig, ang GPH at ng MILF. Ang mensahe ko sa GPH at MILF tungkol sa usaping pangkapayapaan ay dapat lahat ng tao o tribo sa Mindanao ay matitikman or mararanasan yung tunay na kapayapaan, kung ano man yung tunay na hangarin na kapayapaan dito sa Mindanao ay dapat pantay yung pagtatamasa sa kapayapaan, kung ano man yung kapayapaan para sa mga tao dito sa Mindanao. Tinig ng Kapayapaan. Ayan, at atin pong napakinggan ang mga saloobin at panawagan ng iba't ibang mamayan dito sa Mindanao hinggil po sa usapin pangkapayapaan sa pagitan po ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front. Kasamang direct? Oo nga, kasamang May. Napakagandang pakinggan, yung mga sinasabi nila. Halimbawa, kasamang May, yung sinabi niya na yung pinag-aaralan talaga ng ating gobyerno ng Pilipinas kasi nga alam naman natin yung peace process talagang kung minsan kailangan talagang nakatuon yan dun sa ating konstitusyon, kasi mahirap naman siguro na
makipag-usap sila na labag sa konstitusyon. No? Kasi kung minsan, pag hindi ito naintindihan ng tao kung bakit hindi ka agad-agad na isusulong ng mabilisan itong pag-uusap dahil nga dito sa tinatawag natin na kailangan natin yung constitutional basis, kasamang May. Isa din dyan, yung maganda ding sinabi ng ating mamayan sa community, talagang masusing pinag-aaralan nung dalawa ding panels maliban doon sa presidente, yung draft na Bangsamoro Basic Law, parang yung katulad nung sinabi mo kasamang direct na talagang pasok sa constitution para para may assurance talaga, no? Kumaga pa may mas malaking porsyento na hindi ganun kahirap yung process niya pag isusumiti na sa Kongreso. Tama, no? Lalong-lalo na yung sinabi nung isang nanay siguro kanina kasamang May. Nung sabi niya na kung paano maranasan nung bawat isa yung tunay na kapayapaan, kung ano man ang sa tingin mo nito, anong mukha man itong kapayapaan para sa ibang tao, sana ganun din yung maramdaman ng ibang tao na maranasan din nila kung ano yung kapayapaan para sa kanila. At saka sinabi niya kasamang May, dapat pantay, no? Kung ano yung siguro yung matatama sa halimbawa ng isang grupo, isang tribo man diyan, or anong tawag diyan, no? Isang tribo o di kaya mga grupo ng tao, kung ano yung natatamasa nila na kapayapaan, sana nga sabi ni nanay, pantay, no? Pantay o sa tingin siguro kung ako ang magbabasa doon sa sinabi niya kasamang May, kung ikaw man ay umangat ang buhay mo, ikaw man ay nasa mababang antas ng pamumuhay, siguro pareho yung ating matatamasang kapayapaan. Para kung baga pa yung kanyang mensahe, sana sabay-sabay lahat ng mga tao dito sa Bangsamoro. Kasi iba yung usapin ng pagtatamasa ng kapayapaan. Ikaw man ay mayaman o ikaw man ay mahirap. So dapat sabay na matatamasa yan ng mahirap at mayaman. Maganda talaga si nanay. Kung titingnan mo sana, pakinggan dito ng ating mga panels kung paano nila gawing pantay ngayong pagtingin at mapantayan din nila yung simpleng pag-unawa ng mga tao. Ano ba yung kapayapaan para sa kanila? Ang peace process ba ay para ito, alam natin na para sa lahat, no? Kasi nga sa binasa natin kanina doon sa pahayag ni Chairman Murad, no? Lahat naman, no? Kasi kahit yung ng ating mga katutubong mamamayan dito sa Mindanao, lahat 'yun ay pinapakinggan ng both panels, no? Siguro sa tingin ko hindi naman mahirap, no? Kaya lang kasamang May, kung minsan mag-iisip tayo na ano kaya sa ibang grupo ang kapayapaan, kasi marami kasi kung minsan iba-iba yung pagtingin natin, o ano ba yung kapayapaan para sa iyo. Kasi kung minsan kung farmer ka, ang kapayapaan sa farmer siguro pag may abunda yung kita mo, abunda yung ani mo, mapayapa na yan sila, no? So iba-ibang grupo ng tao, iba-ibang tribo, iba-iba yung tingin sa kapayapaan. Sana ay maunawaan din ito ng ating mga panels, no? At maganda rin yung sinabi ni ate dahil nabanggit niya rin na katulad nila gusto din nilang maayos yung proseso nitong BBL. Kahit na natatagalan yung time frame, parang kumbaga pa slowly but surely na proseso, ano? Oo, maganda din yun. At sana maunawaan din ating mga mamamayan siguro kasamang May, kasi nga isasalang ito sa Kongreso. Sana ay tulungan din nilang manawagan ang panel, no? Hindi lang tayo dito sa Mindanao. Siguro hikayatin natin yung ating mga kongresista na siguro naman ay tingnan yung karapatan ng karamihan. At saka hindi lang man siguro kung titingnan natin yung kapayapaan na usapin, no? Hindi lang naman siguro lahat ay nakabase sa konstitusyon, no? Depende yan sa pagtingin, pero sa tingin ko, sa sinabi nga ni nanay, simpleng pag-unawa doon sa peace process, na sana ay pantay yung pagtingin. Ikaw man ay maging mayaman ka man, maging mahirap ka man, maging Bangsamoro ka man, o magiging Ilocano ka man dyan, Ilonggo ka man dyan. So dapat, no, pantay yung pagtatamasa natin sa tinatawag nating kapayapaan. At saka maganda rin yung sinabi ng isa sa ating community na huwag masyadong madaliin yung proseso. Ito na nga, ito na nga yung nangyayari ngayon. Kasi hindi rin naman talaga maganda yung sobrang minamadali mo, pasa ka ng pasa, tapos wala namang, hindi naman talaga ganun kasigurado. I mean, hindi ganun katindi yung pagsusuri na nangyari. Kasi
baka pwedeng babalik ka naman sa simula. Oo. So mas kakain yun ng mas maraming oras ang kakainin nun, at mas maraming oras din ang masasayang at pagod din ng mga dalawang panel at maging ang mga BTC na yun nga nagsagawa pa ng 10 days workshop doon sa Davao para lang maiayos itong draft Bangsamoro Basic Law. Kasi nga kung minsan kasama mi sa pagmamadali natin, kahit nga tayo kung minsan umaga nagmamadali ka papuntang opisina, mayroon kang makaligtaan, no? Mayroon kang nakakalimutan. Ganun lang kasimple buhay natin, routine natin yan, no? Routine natin araw-araw. Pero kung ihambing natin dito sa peace process na pinagdadaanan nila, baka nga kung madaliin natin, baka maraming maiiwan, ano? Tayo nga sa simpleng buhay natin may naiiwanan pa. Kaya nga dito sa peace process ay hindi minamadali kasi nga sabi nga nung karamihan, wag naman isaalang-alang yung substance nung agreement kasi ito yung nagiging nagiging buhay, no? Ito yung magiging buhay ng peace process at ang bunga nito ang sinasabi sana ni Nanay na pantay na pagtamasa ng kapayapaan. At ganun din yung panawagan ng isa pang kasamahan natin din sa community na mahinahon na pag-uusap ng panels. Talagang mahinahon masasabi ko dahil ilang meetings na yung ginagawa nila dahil dito sa issue ng draft Bangsamoro Basic Law. At sa ngayon patuloy pa rin na nire-review ng ating Pangulo yung nasabing draft. At ang target nila is ngayong katapusan ng Agosto may ipapasa sa sana Congress sana. Tulungan natin manalangin, baka madala sa panalangin 'yan. Sana madala siya sa panalangin. Ayan. At maganda rin kasamang Derek yung news nga natin sa statement ni Chairman Murad na yun nga ayaw niyang danasin din ng mga katutubong Kibo na kumbaga pa maiwan o hindi maisasali yung kanilang mga panawagan at mga hinahin dito sa maitatatag na New Bangsamoro entity. Okay, napakalinaw kasi yung sinabi ni Chairman Murad, no, para sa ating mga katutubong tribo dito sa Mindanao na ayaw nilang maranasan yung naranasan nila na magiging minority. Kasi nga yung Bangsamoro dati mga minority people, no? Ngayon ayaw ng mga Bangsamoro na maranasan naman ng mga minority people yung naranasan nila, no? Kasi alam nila kung ano yung dinanas nila, yung pakiramdam mo. Tsaka maraming nagbuhis ng buhay, marami tayong alam mo naman yung dinaanan bago nagkakaroon nung peace process. Tinig ng Kapayapaan. Ayan, oras po natin ngayon sa DXMS Radyo Bida. Dito pa rin po sa programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Ganap na po ng pasado 8:12 na po ngayon ng gabi. Ayan, magbabalik po yung ating programa makalipas po ang ilang paalaala. Alam mo ba pare, napapansin ko na unti-unti nang bumabalik yung kapayapaan dito sa ating lugar. Oo mare, simula nang napirmahan ang CAB sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Ha? CAB? Ano nga ba itong CAB pare? Ito ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan sa Malacanang noong nakaraang March 27. Napapaloob sa CAB na ito ang mga napagkasunduan mula sa Framework Agreement on the Bangsamoro or FAB at ang mga naging annexes nito tulad ng Transitional Arrangement and Modalities, Revenue Generation and Wealth Sharing, Power Sharing at Normalization. Naku pare, dapat nga natin ipagdiwang dahil napirmahan na nga ito. Dahil napakalaking kaginhawaan ito dito sa ating lugar at higit sa lahat, manunumbalik na ang kaunlaran ng ating lugar. Upang higit na maunawaan ang usapin ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ugaling dumalo sa mga pagtitipon na may kinalaman sa usaping ito. O di kaya ay manatiling makinig sa programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan sa DXMS Radyo Bida tuwing Huwebes 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. Mare, saan ka po pupunta at nagmamadali ka? Ako? Pupunta kasi ako sa Comelec, Mare. Magpaparegister ako. Alam mo na, kailangang maaga ako doon. Mahaba pa naman ang pila paminsan.
Ganun ba? O sige, mag-iingat ka. Ikaw, Mare, hindi ka pa magpaparegister? Saka na, matagal pa naman ang deadline eh. Hay naku, Mare, kung ako sa'yo, mag-register ka na habang mas maaga. Para iwas na rin sa aberya at nang hindi ganun kahaba ang pila. Alam mo bang napakahalaga magpa-register ng maaga? Sige ka, pag lumampas ka sa deadline, hindi ka na makakapagboto. Iwasang maabala, magparehistro ng maaga. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Kutawato Multimedia Network o Comonet. Tinig ng Kapayapaan. Balita Bangsamoro. Bangsamoro. Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Ayan, at nagbabalik po ang ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Kami po ay gustong humingi ng paumanhin dahil hindi po natin makapanayam ngayong gabi si Timoy Johnny Mukodef, kasamang Derek. Pero kahit na ganoon pa man, ating pong makakapanayam ngayon live na po on air si Dr. Adin Salam. Hello po, Sir Salam. Yes, magandang gabi sa inyong lahat. Apo, magandang gabi din po sa inyo, sir. Meron lang pong ilang katanungan po ito ating kasamahan po sa inyo para hinggil po dito sa usapin ng peace process po. Hello, sir, magandang gabi. Si Derek Sanico po ito, sir. May ilan lang po kaming katanungan, no, doon sa sinabi ng aking kasama, no, si May, tungkol sa peace process. Ano po ba ang posisyon o stand ng academic sector sa usaping kapayapaan, particular na sa estado ng Bangsamoro Basic Law? Ang academe ay gumagawa sila ng kanilang tulong sa pagpapalaganap ng mensahe ng kapayapaan, lalo-lalo na kung paano natin i-advocate at saka ipaalam sa ating mga estudyante yung mga pagkasunduan at nilalaman ng mga agreements na to, at pinapalaganap din natin yung bagay na kung saan ay hindi mawala ng pag-asa ang ating mga kababayan at patuloy ang kanilang suporta dito sa usaping kapayapaan. Sir, maganda po palang yung mga contribution ng ating mga academe, no, sa ngayon. Ano po naman ang activities na ginagawa ng ating eskwelahan upang maipakita ang suporta sa peace process? Marami tayong nagawa. Una, dito sa may mga academe na kung saan mayroong mga doctoral at saka master program, ay naglunsad sila ng mga peace forum. At sila ay nabigyan ng pagkakataon na mapakinggan ang mga updates sa peace process sa kanilang mga eskwelahan. Pangalawa ay may ilang mga universidad sa Mindanao na publikong universidad na nagkaroon sila ng alliances upang mag-implementa ng advokasya sa konsultasyon, at nagkaroon sila ng magandang samahan at proyekto na kung saan ay academe ang dinadala nila. Naglunsad sila ng kanilang mga advokasya din, konsultasyon kung ano ba ang nararamdaman ng mga tao tungkol sa usaping pangkapayapaan. Napakalaki talaga ng role ng ating mga academe, di po ba, sir, no, sa usaping pangkapayapaan. Pero sa ngayon, sir, ano po yung masasabi ninyo na hanggang sa ngayon ay hindi pa naisumiti sa Kongreso ang Bangsamoro Basic Law? Sa ngayon ay masasabi natin bilang sa hanay ng mga academe, patuloy tayong sumusuporta sa lahat ng mga bagay na ito. Una ay siyempre kahit sinong tao malulungkot, pero ang hindi tayo nawala ng pag-asa ay patuloy ang kanilang pagkikita at pag-discuss at mag-uusap. Sa katunayan nga magandang balita nagpatuloy na rin sila sa pag-uusap hanggang ngayon sa Metro Manila, 2 beses sa Davao, at nagpatuloy na sila sa
sa Manila at nandun pa rin sila hanggang ngayon. Ibig sabihin, kung hindi rin sila titigil sa kanilang pag-usap ay magkaroon na rin ng kainatnan yung pag-uusap na ito at magkaroon din ng kasunduan at may sumiti kaagad ang basic law na ito sa Congress. Oo nga, sana sir, pero baka may mga dagdag na katanungan po si kasamang May po para sa iyo. Opo, magandang gabi po Sir Salam. Usually po yung sa Peace Forum po na sinasagawa ng Akadim, sino-sino rin po yung mga usual na tao po na nagpa-participate po dito? Yes, lahat ng estudyante na nakapag-enroll, nakapagtala sa semester, mga 100 to 150 students nito na nag-aaral ng public administration, education. Tapos, nag-iimbita tayo ng mga speakers na legitimate na authorities na pagbibigay ng usapin na ito, update sa mga framework agreement, comprehensive agreement of Bangsamoro. Yan ay kanilang binabahagi doon sa mga grupo ng mga estudyante na yun at mga profesor. May mga rekomendasyon po ba kayo, sir? O ano po yung sa tingin yung magandang rekomendasyon para po mapabilis po itong proseso ng pagpasa ng BBL sa Kongreso po? Yes, meron tayo niyang rekomendasyon. Una, mapanatili natin yung suporta lahat nung nasa mga komunidad, lahat ng sektor ng lipunan ay patuloy ang suporta natin at panalangin. Yun ang isa sa pinaka-epektibo. Pananalangin sa may kapal na ibigay na sa atin yung hikain natin na magkaroon ng kapayapaan na ito. At bigyan ng magandang kaisipan ang mga panel natin, ng gobyerno at sa MILF, na bigyan sila ng kaisipan na magkaroon na talaga sila ng pagkakasundo doon sa basic law para mapabilis. At papatuloy na rin yun sa taas na ang kanilang suporta at manalangin natin na mananaig talaga yung kanilang concern sa ating lugar na pagkakaroon ng kapayapaan at pag-usbong ng pamumuhay dito sa ating lugar. Opo. Meron po ba kayong mensahe, sir, sa atin pong mga tagapakinig? Oo, bilang akadim, aking inianyayahan ng mga komunidad, leader ng mga barangay na suportahan natin ang kapayapaan sapagkat atin ito, walang ibang nag-aangkin nito kundi tayo. Lahat tayong mga mamamayan na nakatira dito sa Mindanao at sa Pilipinas ay tayo rin ang nakikinabang kung merong may bigay na kabutihan itong usaping pangkapayapaan. At sigurado talaga na magkakamit natin ang kapayapaan at magandang pamumuhay dahil itong wala pang napagkasunduan ay marami na tayong natatamasang magandang pamumuhay at pagbabago sa ating lipunan. So ano pa kaya kung meron ng kasunduan? Apo. Pahungli pong katanungan po, Professor Salam, meron po ba kayong panawagan o mensahe po sa dalawang panels po hinggil po dito sa usapin ng pangkapayapaan? Oo, siyempre. Inihikayat natin sila na magkaisa, magkaintindihan at sikapin nilang magkaroon ng kasunduan na sa napagkasunduan na mga bagay sa mga nakalipas na kinakailangan ipagpatuloy nila ang kanilang mga nasimulang mga usapin at isalang-alang nila na ang kapakanan ng ating mga kababayan dito sa Mindanao at sa pangkalahatan sa Pilipinas sapagkat ito lang ang paraan para magkaroon ng matiyosay na pamumuhay. Ayaw na nating bumalik sa giyera, kaya ito ang ating nararapat gawin ay suportahan at ipagpatuloy nila ang pag-uusap upang makamtan na ang makahulugang kapayapaan dito sa Mindanao. Maraming salamat po Sir Salam sa inyo pong pagpaunlak dito sa amin sa ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan po. Maraming salamat at magandang gabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan po. Tinig
ng Kapayapaan. Ayan, natin pong napakinggan si Professor Nuruddin Salam. At ayan, natin pong napakinggan si Professor Nuruddin Salam ng Cotabato City State Polytechnic College o CCSPC. At kanya pong ibinahagi sa atin kasamang direct yung posisyon at stand ng academe dito sa usaping pangkapayapaan. Maraming salamat po, Professor Salam, sa inyo pong ibinahaging impormasyon po dito sa ating programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. At sa punto pong ito, oras na po natin sa Radyo Bida. Dito pa rin po sa ating programa. Ganap na pong 8:25 ng gabi. At magbabalik po ang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Makalipas po ang iilang mga paalaala. Ikaw ba ay Bangsamoro Professional? O kaya ay may kamag-anak ka na Bangsamoro Professionals? Magparehistro na para sa Human Resource Mapping for the Bangsamoro Professionals na ginagawa ng Bangsamoro Transition Commission. Hindi recruitment para makapagtrabaho ang programang ito. Layunin nito na malikom sa database ang mga Bangsamoro Professionals dito sa Pilipinas at maging sa labas ng bansa upang magkaroon ng malinaw na pag-aanalisa sa datos ng Bangsamoro Professionals. Mag-log on sa www.bangsamoroprofessionals.org upang makapag-fill up ng Bangsamoro Professionals Data Sheet. Sa walang access sa internet, may ipamimigay na data sheet ang BDA, BLMI, Unipad, MAPAD at CBCS. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa tanggapan ng Bangsamoro Transition Commission Human Resource Mapping Implementation Unit BTC Socio-Economic Program. Sa 3rd floor, Alnor Building, Sinsuat Avenue, Cotabato City. O tumawag sa 064-552-1436 o sa 0935-3014-757. Magmadali, September 30, 2014 lamang ang huling registration. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Transition Commission Socio-Economic Program. Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Ayan, nagbabalik po muli ang ating programang Bangsamoro Ngayon na Tinig ng Kapayapaan at sana po ay nakatulong ang ating programa para po higit na unawaan natin ang mga nangyayari ngayon sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at sa Moro Islamic Liberation Front. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:27 ng gabi. Sa mga nais pong magpadala ng komento, reaksyon, hinain at panawagan, maaari po kayong mag-text sa ating Comunet mobile numbers ang 0998-169-0597 at 0915-454-8554. At sa puntong ito, kasamang direct ating namang ibibigay yung ating tips, ano? Ayan, ito yung ilan nating tips, mga epekto, masamang epekto ng pagmimina. Permanente nitong nasisira, yung ating kalikasan at nawawala ng tirahan yung mga hayop. At ayon sa mga eksperto, at kahit na mahigit na 1 taon pa pagkatapos nung isinagawang pagmimina, mahirap bumalik sa natural na kasiglahan ang lupa na pinagminahan. At saka isa palang epekto ng pagmimina kasama hindi sapat ang trabaho at buwis na naimbag ng mga industriya ng pagmimina sa pinsalang maaring maidulot nito sa kanilang sakaling gumanti ang kalikasan. At wala namang mahusay na pamamaraan sa pagmimina, kumbaga pa yung less effects na masamang epekto wala, pero dahil dito nasisira yung ating kalikasan at permanenteng nasisira yung mga panirahan mga tirahan ng mga hayop sa lugar na pinagmiminahan at hindi po ito maaring balikan ng mga hayop. Tsaka isa ang masama din dito kasamang yung mga lugar na may potensyal na destinasyon sa turista, ito ay hindi pinapalampas ng mga natin, mga ahensya ng pagmimina, So sayang yung turismo na sana ay ma-promote yung ating bansa. At para naman po sa ating mga reminder sa lahat po ng miyembro ng Comunet, bukas po araw ng Biyernes
Friday, August 29 ay magkakaroon po tayo ng editorial meeting sa Forum ZFD office po. Ulitin ko po, meron pong meeting bukas, August. Alas 2. Alas 2 ng hapon. Sa opisina po ng Forum ZFD. At saka, panawagan ko na rin kasama sa mga kasama ko dyan sa Isulan. Mayroon kaming reflection workshop dyan, sa Diamond Ace Hotel. Bukas, magsisimula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. At dyan po nagtatapos ang ating programa, mga kaibigan, mga tagapagsubaybay at ka-network. Maraming salamat po sa pagtangkilik ng aming programa. At sana po ay nakatulong kami makabahagi ng impormasyon na kinakailangan at updates hinggil po dito sa peace process. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng member ng Kumunet sa inyong ibinahaging kontribusyon at aktibong pakikibahagi dito sa ating programa. Sa ngalan po ng iba't ibang membro ng Kumunet, ang Bangsamoro Center for Just Peace, Consortium of Bangsamoro Civil Society, Katantaya Foundation Incorporated, Moro Women Development and Cultural Center, United Youth for Peace and Development, I Watch Mindanao People's Peace Movement Regional Reconciliation and Unification Commission, ang Mindanao Action for Peace and Development, at sa tulong po at suporta ng GIZ at Forum ZFD, at ating pong nakaagapay sa technical side si Ginoong Jonathan Storbo. Ako po si May Pagco. At ako naman si Derek Sanico. Ito po ang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Samahan ninyo po kami sa susunod na Huwebes dito pa rin sa DXMS Radio Bida. Mapia magabi sa Kanulangon, maayong gabi, Fiyo Kolongonon, magandang gabi po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullah. Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kalikasan at iba pang kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Hanggang sa susunod na Huwebes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito lang sa DXMS Radyo Bida. 882 sa inyong mga pihitan. Ito ang Radyo Bida,